bangis. Mag-ingat ka, Amara. Paulit-ulit ko nang sinasabi sa iyo na hindi biro yung mga balitang narinig ko mula sa kabilang purok dahil dumadami na ang mga nawawalang hayop at mga taong nagkakasakit ng biglaan na parabang may ibang humihigop ng lakas nila tuwing gabi. Lola, kilala mo naman ako. Matagal na akong nanggagamot dito sa baryo at alam kong may paliwanag ang lahat ng sakit at mga pangyayari. Kaya hindi ako basta matatakot sa mga alamat, lalo na kung wala namang malinaw na ebidensya. Tahimik ang loob ng kubo habang patuloy na dinudurog ni Nanay Rosing ang mga dahon sa batong lusong. Ang tunog ay mabagal at paulit-ulit, tila may kasamang pag-aalala sa bawat tiin. Si Amara naman ay nakaupo sa tabi ng kalan, maingat na hinahalo ang palayok ng kumukulong halamang gamot. Kumakapit sa hangin ang amoy ng luya, dahon ng sambong at iba pang ugat na matagal na niyang ginagamit sa pagpapagaling ng may sakit. Si Amara ang kilalang albularyo sa kanilang baryo. Bata pa lamang siya ay nagsimulang hubugin ng kanyang lola ang kanyang kaalaman. Mula sa wastong paghihilot ng naninigas na kalamnan, pagbigkas ng mga orasyon, at syempre, paglaban sa mga bangungot hanggang sa tamang timpla ng mga halamang gamot para sa mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang medisina. Para sa mga taga-baryo, si Amara ang takbuhan kapag nilalagnat ng bata. May inaatake ng matinding sakit ng ulo o bigla ang panghihina na sinasabing dala ng masamang elemento. Habang nagsisimula ang tag-ulan, kasabay din nitong dumami ang mga bulong-bulungan. May mga manok na natagpo ang patay, ngunit walang bakas ng sugat. May mga aso na bigla na lamang umuungol sa kalagitnaan ng gabi at may mga magsasakang nagsasabing may naririnig silang kakaibang tunog mula sa kakahuyan kapag sumasapit ang hating gabi. Ayon sa mga matatanda, palatandaan daw yun ang aswang. Nilalang na sa araw ay mukhang karaniwang tao, ngunit sa gabi ay nagiging halimaw. Hindi mo na dapat maliitin ang mga kwentong ito, Amara. Dahil may mga aswang na kayang mag-anyong tao sa liwanag ng araw at nagiging hayop kapag sumasapit ang dilim. Kaya nilang amuyin ang dugo at karamdaman kahit gaano pa ito kalayo. Lola, nirerespeto ko po yung mga kwento ng mga matatanda, pero naniniwala akong mas delikado ang takot kaysa sa sakit kapag hinayaan nating manaig ang pangamba. Mas lalo lang lalakas ang dilim sa isipan ng tao. Sa labas ng kubo, bumuhos ang ulan ng malakas. Dumagungdong ang kulog at saglit na nagliwanag ang paligid dahil sa kidlat. Napatigil si Amara sa paghahalo nang may marinig siyang mahinang katok sa pinto. Mabagal, maingat at tila may pag-aalinlangan. Walang bumibisita sa ganitong oras, lalo na kapag malakas ang ulan. Kaya magdasal ka muna bago lumapit dyan sa pinto, ha? Muling may kumatok, mas malakas na ngayon, kasabay ng pag-ugong ng hangin. Sa liwanag ng lampara, tumayo si Amara at dahan-dahang lumapit sa pinto. Sa likod nito, anino lamang ang kanyang nakita. Isang figurang nakayuko, basang-basa at tila nangangailangan ng tulong. Sino po kayo? At bakit po kayo napadpad dito? Sa kalagitnaan pa mismo ng bagyo. Walang sagad na sagot, tanging ang tunog lamang ng ulan at ang mabigat na paghinga ng nasa labas ang naririnig. Sa sandaling iyon, hindi pa alam ni Amara na ang simpleng pagbubukas ng pinto ay magiging simula ng isang madilim na kwento na magbabago sa kanyang buhay, sa kanyang dugo at sa kapalaran ng buong baryo. Pasensya na po talaga, ate. Alam kong gabing-gabi na at masama ang panahon, pero wala na akong ibang malapitan dahil may sakit po ang ina ko sa kabilang baryo. At kayo lang tinuturo sa akin ng mga tao na marunong at may malasakit sa mga katulad naming mahihirap. Umupo ka po muna dyan at magpainit ng katawan. Kasi nahihinig ka na po sa lamig at hindi rin kita basta mapapalayas. Lalo na kung may naghihintay na may sakit sa inyo. Pero
hindi rin po maaaring iwat kagad yung mga pasyente ko dito. Kaya bukas ng umaga po, sasamahan kita. Maingat na sinara ni Amara ang pinto habang tumutulong ulan mula sa bundok at damit ng estranghero patungo sa sahig ng kawayan. Nilapit niya ang tasa ng mainit na salabat kay Damian at sa liwanag ng lampara ay mas malinaw niya nakita ang mukha nito. Maayos ang buhok, malinaw ang mga mata at kakaibang pagiging kalmado sa kabila ng bagyong dinaanan nito. Maraming salamat po ate. Ilang araw na pong nilalagdat ang nanay ko at ako na lang nag-aalaga sa kanya simula nang pumanaw ang aking ama. Kaya natatakot akong baka kung anong mangyari kapag hindi siya nagabot agad. Tahimik na nakinig si Amara habang nagsasalita si Damian. Ramdam niyang bigat ng boses, ang pagod at pag-aalala na tila totoo at walang halong pag-iimbot. Hindi niya namalayan na matagal na pala siyang nakatitig dito, parang hinihila ng kakaibang presensya ang kanyang pansin. Kinabukasan, tinupad ni Amara ang kanyang pangako at sinamahan si Damian sa kanilang baryo. Ginamot niyang ina nito, gumamit ng halaman ng gamot at orasyon. Sa loob lamang ng ilang araw ay bumuti ng lagay ng matanda. Mula noon, paulit-ulit nang bumalik si Damian sa kubo ni Amara. Minsan may dalang prutas, minsan may sariwang dahon ng gamot, at kung minsan ay may simpleng ngiti at papasalamat. Ay napapadalas ata ang pagpunta ng lalaki niyan dito. At may kung anong kaiba sa kanyang kilos na hindi ko gusto. Kaya mag-ingat ka at huwag kang basta-basta magpapadala sa mga mabubulaklak na salita. Ano ka ba, Lola? Mabait naman siya. Malinaw namang may utang na loob lang siya sa akin dahil gumaling ang kanyang ina. At syempre, tumulong pa siya kahapon sa pag-igib at pag-aayos ng bakod. Kaya wala naman akong nakikitang masama, Lola. Hindi sumagot si Nanay Rosing, ngunit nananatiling nakasunod ang kanyang mga tingin kay Damian tuwing naroon ito. May mga sandaling napapansin niyang tila masyadong tahimik ang lalaki. Parang palaging may iniisip at may mga gabing bigla itong nagpapaalam bago tuluyang dumilim ang paligid. Habang lumilipas ang araw, unti-unti nang nasanay si Amara sa presensya ni Damian. Tila ba naiinlove ito. Madalas sila mag-usap sa labas ng kubo tuwing dapit hapon. Pinagmamasdan nila ang paglubog ng araw at pinapakinggan ng huni ng mga kuliglig. Sa kabila ng mga paalala ng kanyang lola, may bahagi sa kanyang puso na tila unti-unti talagang nagbubukas. Ngunit sa bawat ngiti ni Damian, may kakaibang bumabalot sa hangin. Parang may matang nakamasid mula sa dilim. Parang may lihim na naghihintay lamang ng tamang oras upang magpakita. At habang patuloy na lumalalim ang gabi at bumibigat ang ulan, unti-unting lumalapit ang panganib na hindi pa namamalaya ni Amara. Hoy, Amara, napansin mo ba? Itong mga nakarang araw palagi kang nakangiti at may kakaibang sigla sa kilos mo tuwing dumarating niya si Damian. Pero huwag mo ikaila ha. Halatang na-inlove ka na dyan ano? Ano ka ba? Tumigil ka nga dyan, Tomas. Kung ano-ano naman ang pumapasok sa isip mo. Hindi naman ibig sabihin na mabait ang isang tao ay may ibig na agad itong ipahiwatig. Pero bahagya niyang iniiwas ang tingin habang umiinit ang kanyang pisngi. Hindi may kaila na nagbagong takbo ng araw ni Amara simula nang madalas niyang makasama si Damian. Tuwing hapon, matapos ang kanyang gawain bilang albularya, sabay sila naglalakad sa pilapil ng palayan. Pinagmamasdan nilang mga magsasakang pauwi na. Ang langit na unti-unting kinukulayan ng kahel at lila. At ang hangin na may dalang amoy ng bagong aning palay. Matagal ko nang iniisip na manatili dito sa baryo nyo kasi parang ang payapa ng buhay at nakikita ko kung gaano ka kahalaga sa mga tao. Kaya gusto kong tumulong sa iyo sa paggagamot at sa anumang paraan na kaya ko. Hindi naman madaling manggamot, Damian. Dahil kaakibat nito ang takot at pananagutan. Pero kung handa kang tanggapin yun, hindi kita pipigilan na manatili dito. Isang gabi, kabilugan ng buwan, naupo sila sa labas ng kubo ni Amara.
Tahimik ang paligid, tanging huni ng kuliglig at banayad na ihip ng hangin ang maririnig. Sa liwanag ng buwan, naging mas seryoso ang tinig ni Damian. Ako'y mananatili dito kung papayag ka talaga, Amara. Dahil matagal ko nang hinahanap ang taong mapupuno ng puso ko. At sa'yo ko lang nakita at naramdaman ng gantong katahimikan na hindi ko kailanman naranasan sa iba. Alam mo, Amara, mahal na kita. Sandaling natahimik si Amara. Bumalik sa kanyang isipan ang mga babala ni Nanay Rosing. Ang mga kwento tungkol sa aswang na nag-aanyong tao. Ngunit sa harap niya ay isang lalaking nag-aalok ng pananatili at pagmamahal. Sa gabing yun, pinili niyang sundin ang pintig ng kanyang puso. Hindi nagtagal, namulaklak ang kanilang pag-ibigan. Naging bukas si Damian sa pagtulong sa baryo. Nag-iigib ng tubig, nag-aayos ng bakod at umaalalay kay Amara sa kanyang mga pasyente. At isang umaga, matapos siyang dapuan ng matinding hilo at pagsusuka, napagtanto ni Amara na isang katotohanang kinabog ng kanyang dibdib. Siya ay nagdadalang tao. Hindi ko akalaing darating to ng ganito kabilis. Pero naniniwala ako, hindi ako papabayaan ng tadhana ng taong pinili ko. Sana naman tama tong desisyon ko. Ngunit kasabay ng ligayang yon ay unti-unting sumingit ang mga palatandaang hindi niya maipaliwanag. Tuwing gabi, halos sabay-sabay umuungol ang mga aso sa baryo. Parang may sinasagap na presensya sa hangin. May mga manok na natatagpo ang patay sa umaga. Tuyot ang katawan at tila sinisip-sip ang dugo. May mga kapitbahay na nagkukwento tungkol sa isang maitim na ibong paikot-ikot sa himpapawid. At kapag naririnig ang tunog nitong tik-tik, ay mas lalo raw itong lumalapit. Ay, Diyos ko, hindi na ito pangkaraniwan, Amara. Kailagay ninyong bawang at binasbasang langis sa mga bintana at huwag kayong lalabas kapag sumapit ng dilim. Dahil masamang kumala sa paligid. Lola, huwag na po nating palakihin ang takot ng mga tao. Kasi ang mga hayop, namamatay rin naman. At ang mga tunog sa gabi, likas sa probinsya. Napansin ni Amara na tuwing lulubog ang araw, palaging may dahilan si Damian upang lumabas. May aayusin daw, may dadalawin o may kukunin sa kabilang purok. Babalik lamang siya bago magbukang liwayway. Tahimik at pagod ang anyo. Habang nakahiga si Amara isang gabi, pinakinggan niya ang malayong ungol ng mga aso. At syempre, ang kakaibang tiktik sa kalangitan. Hinaplos niya ang kanyang tiyan at sa kauna-unahang pagkakataon, isang malamig na takot ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na may lihim na gumagalaw sa dilim at unti-unting pumapalibot sa kanyang buhay. Huwag kang lalabas ngayong gabi, Amara. Hoy, makinig ka sa akin ha. Maitim ang buwan at kakaibang katahimikan ng paligid. Pakiramdam ko ay may mas masamang nagmamasid sa atin kaya huwag mo nang subukan ang kapalaran mo. Lalo na't nagdadalang tao ka. Kailangan ko malaman ang totoo, Tomas. Dahil ilang gabi ko nang napapansin na umaalis si Damian. Siyempre kapag patay na ang lahat ng ilaw at bumabalik lamang siya bago mag-umaga. Hindi talaga ako mapapakali hanggat hindi ko nauunawaan kung ano pa yung itinatago niya. Mahigpit na hinawakan ni Amara ang anting-anting na sinabit sa kanyang liig. Ang malamig na bakal ay parang nagbibigay sa kanya ng lakas habang tahimik siyang sumusunod sa anino ni Damian. Duman ito sa makakapal na puno ng saging, sa putikang daan na bihira ng lakaran ng tao kapag gabi. Habang papalalim ang lakad niya, unti-unting bumigat ang hangin, may halong amoy na bakal at dugo na nagpapasikip sa kanyang dibdib. Sa di kalayuan, huminto si Damian sa ilalim ng isang lumang kubong nipa. Nagtago si Amara sa likod ng isang puno habang hindi ito humihinga. Doon niya nasilayan ang hindi niya kailanman inakalang makikita. Unti-unting nagbago ang anyo ni Damian. Ang dating maamong mukha ay kumunot at tumulis
Ang likod nito'y tinubuan ng magaspang na balahibo at ang mga daliri ay tumaba at naging parang kuko ng hayop. Mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang mahaba at tila tubong dila. Kumikislap sa dilim habang dumudulas papasok sa mga siwang ng kawayan. Sa loob ng kubo ay may buntis na babae, mahimbing na natutulog at walang kamalay-malay sa panganib. Napaluhod si Amara, nanginginig ang kanyang buong katawan habang napagtanto niya ang katotohanan ng matagal nang binubulong ng kanyang lola. Ang lalaking minahal niya ay isang aswang. Hindi to totoo. Hindi to maaari. Pabulong niya sa sarili habang umaagos ang luha sa kanyang mukha at sumasagi sa kanyang isip ang lahat ng babala tungkol sa mga aswang na sumisipsip ng buhay ng mga buntis. At syempre, inaamoy nito ang mga sangkol sa sinapupunan. Hindi na niya kinayang manatili pa. Tumakbo siya pabalik ng kubo, halos hindi nararamdaman ang putik sa kanyang mga paa. Pagdating niya, niyakap niya si Nanay Rosing na tila matagal na naghihintay sa sandaling iyon. Lola, hindi ako makapaniwala sa akin nakita. Kasi siya hindi tao, kundi halimaw. Lola, at ako ang naging bulag sa katotohanan. Ay, anak, matagal nang umiikot ang mga kwentong ito sa ating lahi. At hindi ka dapat sisihin dahil may mga aswang na marunong mag-anyong tao talaga at manlilin lang ng damdamin. Kaya ngayon ay mas mahalaga iligtas ka at ang batang dinadala mo. Mahigpit niyang niyakap si Nanay Rosing habang sa labas ay muling umuungol ang mga aso at marahang tik-tik na lumilipad sa himpapawid. Sa gabing yon, tuluyang gumuho ang mundo ni Amara. Ngunit kasabay nito ay isinilang ang kanyang panata na kahit ang halimaw na minahal niya ay haharapin niya upang ipaglaban ang buhay ng kanyang anak at ang liwanag na hindi niya hahayaang tuluyang lamunin ng dilim. Kailangan natin na umalis bago sumapit ang kabilugan ng buwan. Kasi nararamdaman ko, di tayo ligtas dito. At anumang oras, maaari tayong maabutan ng masamang nilalang na yan. Matagal yan nagmamasi dito, Amara. Paano naman ang baryo, Tomas? Yung mga tao umaasa sa akin sa paggagamot ko. Dahil hindi ko kayang iwan basta-basta ang tungkulin ko dito. Kahit nangingibabaw na yung takot sa dibdib ko. Ang pinakamahalaga ngayon ay ikaw, Amara, at ang batang dinadala mo. Dahil kung mapapahama kayo, ay wala ring silbi ang manatili at magpakatapang. Kaya makinig ka sa akin at maghanda ka na. Hindi na nakipagtalo si Amara. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinahanda niya ang mga kakailanganin. Mga tuyong dahon, mga halamang gamot, mga bote ng langis na binasbasan sa dasal at maliliit na supot ng asin at bawang. Bilang isang albularya, alam na niya ang laban ay hindi lamang pisikal kundi espiritual. Maingat niyang sinulat ang mga orasyon sa papel. Binigkas ang mga dasal na minanapa mula sa kanyang mga ninuno at sinabit ang mga anting-anting sa kanilang leeg. Bago sila tuluyang umalis, kinalat ni Nanay Rosing ang binasbasang asin sa pintuan at mga bintana. Sinabit ang mga gunting at mga karayom sa gilid ng dingding. At bumulong to ng mga dasal na matagal nang ginagamit bilang pananggalang laban sa mga aswang. Ang kubong minsang naging kanlungan ng paggaling ay ngayon tila naghahanda para sa isang digmaan. Tahimik silang lumisan sa gitna ng gabi. Tinakpan ng ulap ang buwan at sinasabayan ng malamig na hangin ang kanilang bawat takbang. Dumaan sila sa mga palayan at masukal na damuhan. Pilit iniiwasan ang anumang tunog na maaaring magbunyag ng kanilang kinaroroonan. Ngunit sa kabila ng pag-iingat, may biglang gumapang na kaba sa dibdib ni Amara. Parang may matang sumusunod sa kanila sa dilim. Biglang huminto si Tomas at napalingon. Sa likod nila, may narinig silang mababang ungol. Parang halimaw na galit at gutom. Sumikip ang hawak ni Amara sa supot ng bawang habang pinipilit na kontrolin ang kanyang paghinga.
Wala kayong kawala, Amara. Dahil kahit saan kayo magtago, ay amoy ko kayo. At sa akin ang anak natin. Kaya huwag mo akong subukan. Hindi mo makukuha ang kaluluwa ng anak ko. At hindi ako mapayag na maging pakain o kasangkapan sa dilim. Kahit pa ikaw ang kanyang ama, hindi ako mapayag. Huminto si Damian sa di kalayuan. Ang anyo nito ay bahagyang tao at bahagyang hayop. Kumikislap ang mga mata sa gutom at galit. Mabilis na binubuksan ni Amara ang maliit na supot at hinagis ang bawang sa lupa. Kasabay nito ang pagbuhos ng banal na langis. Mula sa kanyang bibig ay lumabas ang mga dasal, mga salitang Katoliko na hinaluan ng sinaunang awit ng mga babaylan. Bawat pantig ay may bigat at kapangyarihan. Napaatras si Damian. Napasinghap sa amoy ng halamang gamot at banal na langis na tila nagsusunog sa kanyang balat. Umalingaw-ngaw ang kanyang ungol sa dilim habang unti-unti siyang umatras. Nagbibigay sa kanila ng pagkakataong tumakbo papalayo. Hindi na sila lumingon. Tinakbo nilang natitirang distansya patungo sa susunod na bayan hanggang sa malapit ng sumikat ang liwanag ng umaga. Sa sandaling yon, alam ni Amara na pwede na silang maging ligtas, ngunit buo na ang kanyang pasya. Anumang anyo ng halimaw ang humabol sa kanila, ipaglalaban niya ang kanyang anak. Kahit kapalit pa ang sariling buhay nito. Oh, huminga ka, Amara. Isang hila pa at huwag kang bibitiw. Nandito na siya at kailangan mong ilabas ang lakas na. Matagal mo nang tinatago para sa sandaling to. Hindi ako susuko, Tomas. Kahit parang hinahati ang katawan ko sa sakit at nilalabanan ko to. Dahil buhay ng anak ko ang kapalit, hindi ko hayaang maagaw siya sa dilim. Ituon mo ang isip mo sa paghinga at hayaan mong gabayan ka ng dasal na tinuro ko sa'yo. Dahil hindi ka nag-iisa at kasama mo ang lahat ng ninuno nating nagbabantay sa lahing ito. Umalingaw-ngaw ang iyak ng sanggol sa loob ng maliit na kubo, kasabay ng tilaok na manok sa labas, hudyat ng pagsikat ng bagong araw. Napahikbi si Amara sa ginhawa habang mahigpit na yakap ang munting nilalang na mainit at buhay na buhay sa kanyang bisig. Saglit na nanumbalik ang katahimikan, ang katahimikang agading winasak ng malakas na pagbukas ng pinto. Dumating na ako para sa anak ko at wala nang makakapigil sa akin dahil dugo ko ang dumadaloy sa kanya at akin siya sa ilalim ng araw at ng buwan. Sarap nila si Damian, kalahating tao at kalahating halimaw. Kumikislap ang mga mata sa dilaw na liwanag at humahaba ang mga kuko na kumakayod sa sahig ng kawayan. Sa isang iglap, hinagis niya si Tomas papalayo na parang walang bigat. Bumagsak ito sa dingding at napaungol sa sakit. Hindi mo siya makukuha hanggat humihinga pa ako at hindi ko hahayaang masira ang bata ng sumpang pinili mong yakapin. Tinulak ni Nanay Rosing ang nagbabagang bungkos ng mga halamang gamot patungo kay Damian. Umusok ang hangin, kumapit ang amoy ng dasal at dahon sa balat ng halimaw. Napatras si Damian, napaungol sa hapdi habang tila sinusunog ang kanyang laman ng pinaghalong orasyon at ritual. Damian, bakit mo ginagawa to sa akin? At bakit kailangan mong wasakin ang lahat ng minamahal ko kung sinasabi mong mahal mo rin ako? At ang batang to, Matagal na akong sinumpa bago pa kita makilala at hinabol ako ng gutom at dilim. Sa bawat hakbang, kaya kong kumain ng kahit ano. Kaya hinangad ko ang anak na magdurugtong sa mundo ko at mundo mo. Dahil siya ang magiging tulay na kailan may hindi naging ako. Nanginig ang dibdib ni Amara sa sakit at galit. Nakita niya ang mga mata ni Damian, ang anino ng lalaking minahal niya. Pagod, sugatan, at sandaling nag-alinlangan siya. umalis ka na ngayon at huwag ka nang babalik. Dahil kung sasaktan mo pa ang kahit isang kaluluwa, hindi ako magdadalawang isip na tapusin ang sumpang bumabalot sa'yo. At
kahit ikaw pang ama ng anak ko. Saglit na natigilan si Damian. Sa labas, narinig ang mga yabag ng paa, ang mga lagaslas ng mga sulo at ang mga kalansing ng mga itak at bolo ng mga taong nagtipon. Tumitig siya sa sanggol, sa munting mukhang payapa at walang muwang, at sa sandaling yun, parang may nabasag sa loob niya. Hindi na siya nagsalita pa. Tumalikod si Damian at tumalon papalabas ng kubo. Mabilis ito na naglaho sa pagitan ng mga puno habang umaalingaw-ngaw ang isang mahabang ungol na puno ng pangungulila. Naiwan si Amara sa yakap ng kanyang anak. Luhaan ngunit matatag. Alam niyang nagsimula na ang mas mabigat na laban, ang ipagtanggol ang batang sinilang sa pagitan ng liwanag at dilim. Lumipas ang mahabang panahon. Nay, bakit po mahaba po yung mga kuko ko? At parang narinig ko yung hangin na may sinasabi sa akin tuwing gabi. Kahit wala naman pong tao sa paligid. Anak, may kakaiba kang lakas na minana mo. Pero hindi ito sumpa kung matutunan natin gamitin to para sa kabutihan. At tandaan mo na palagi ang puso ang magpapasya kung sino ka. Lumaki si Elias na mas tahimik kaysa sa ibang bata. Ngunit matalas ang mga mata at pandiling nito. Kaya niyang sundan ang yapak ng hayop sa damuhan kahit madilim. At madalas niyang sabihin na may mga aninong dumaraan sa gilid ng kanyang paningin. Hindi ito tinago ni Amara. Hindi niya tinago ang katotohanan sa kanya. Ngunit dahan-dahan niya itong pinaliwanag. Na may dugo siyang hindi pangkaraniwan at kailangang bantayan ang sariling damdamin. Tinuruan niya si Elias ng halamang gamot, ng tamang pagbigkas ng orasyon at paggalang sa buhay, tao man o espiritu. Isang gabi, habang pauwi si Elias mula sa ilog na may dalang mga dahon ng gamot, may nakita siyang figurang nakaupo sa ilalim ng puno ng balete. Payat, madumi at nanginginig ang katawan nito na parang matagal nang hinahabol ng takot. Tulungan mo ko. Dahil ako ang ama mo at matagal na akong tinutugis ng sarili kong lahi. Dahil pinili kong magmahal at ikaw ang hinahanap nila ngayong gabi. Elias! Napatigil si Elias. Bumigat ang dibdib habang pinagmamasdan ng lalaking matagal na niyang kinakatakutan sa mga kwento ng kanyang ina. Bago pa siya makapagsalita, dumilim ang langit at umalingaw-ngaw ang malakas na wakwak sa himpapawid. Mula sa ulap, bumaba ang manananggal. Hiwalay ang mga katawan at kumikislap ang mga dila sa gutom. Ay, Rosa, ikaw ba yan? At hanggang ngayon ay pinili mo pa rin tahakin ang landas ng kadiliman. Kahit alam mong dugo natin ang atakihin mo. Matagal na tayong naghiwalay ng daan. At habang pinili mong magpagaling, ay pinili kong maging halimaw. Kaya ngayon ay kukunin ko ang batang may dugong tulad namin. Nanlamig ang katawan ni Amara nang mapagtanto ang katotohanan. Ang pinagmula ng lahat ng panganib ay nasa sarili nilang lahi. Ramdam ni Elias ang paghila ng dalawang mundo sa kanyang dibdib. Ang bulong ng dilim at ang tinig ng kanyang ina na nagtuturo ng habag. Hindi ako pagkain at hindi rin ako sandata ni Numan dahil pinili kong maging tagapangalaga at hindi mangangaso. Sa isang iglap, tumalon si Elias, mas mabilis at mas magaan kaysa karaniwang tao. Pinahiran niya ng binasbasang langis ang kanyang mga kamay at sinugod ang manananggal. Pinagsama-sama nito ang lakas na minana at ang dasal na tinuro ng kanyang ina. Lumaban din si Damian, humarap sa sarili niyang lahi upang ipagtanggol ang anak na minsan niyang binalak ang kinin. Napaurong ang mga halimaw, ngunit si Rosa ay naglaho sa dilim, nagbabantang babalik. Nang humupa ang laban, niyakap ni Amara si Elias at si Damian. Ang luha ay halong pagod at pag-asa. Ang mga lumang kwento, ibabala, ngunit paalala rin na may
pagpipilian tayo at ang liwanag ay kayang ipanganak sa kahit puso ng kadiliman. Pinili ni Elias ang landas ng paggagamot. Ginamit ang kanyang kakaibang kakayahan upang bantayan ang baryo. At sa bawat bulong ng hangin, may bagong alamat na sinilang. Ang kwento ng batang kayang amuyin ang kasamaan at itaboy ito. Patunay na ang kapalaran ay hindi lamang minamana, kundi pinipili. Si Damian, nag-iisa at nagsisi. Binabantayan araw-araw ang kanyang anak na si Elias laban sa katulad niyang aswang. Wakas. Yan ang istorya ni Elias na anak ng aswang at ng albularya. Maaari ngang may pinapanganak sa kasamaan, pero lahat tayo ay laging may pagpipilian. Kung lumaki tayo sa mabuting paraan, doon tayo sa kabutihan. At kung nagustuhan niyo ang ating storya, please comment yes. At syempre, kung may real life stories kayo na nakakatakot at gusto nyong i-feature sa ating channel, please comment your email. At syempre, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment, at mag-subscribe na kay Kuya Bangis.